Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang mapurihan at tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 4, Talatang 8. Ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw Diyos ay sambahin, pasalamatan sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat Panginoon sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagkatulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami o Diyos ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, marami ding salamat sa unang araw ng linggo na ibinigay mo sa amin. Salamat sa nakarang araw, kami nakapagpahinga, nakapanambahan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang laging maghari sa aming mga puso upang ikaw, Diyos, ang lagi naming masunod ang iyong mga kaulooban, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, pagalingin o Diyos, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdamang iyon, Panginoon. Ibalik mo at bigyan mo sila ng kalakasan upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa iyong sambahayan o sa iyong kapwa, Panginoon. Sa aming mga kapwa, sa aming mga kapitbahay. Lord, tulungan mo silang makabangon sa banig ng karamdaman. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nawawala ng mga tahanan dahil sila, o Diyos, ay nasunugan. Patuloy mo po silang ingatan, lalong-lalo na Panginoon, ang mga senior citizen, ang mga matatanda. Patuloy mo po silang samahan, ingatan, Panginoon, upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Gayon din po ang mga bata, ang bagong silang, Panginoon, sila po'y ingatan. At sa umagaling ito, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisihanda sa pagpasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Sila man ay nagbabiyahe, nagdadrive, Lord, ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanila upang ligtas sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga mag-aaral. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon. Ang mga guro, Panginoon, na patuloy na humuhubog sa kaisipan ng mga kabataan. Ingatan mo po sila, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok, sa mga anumang mga tukso, Panginoon, na nasa kanilang kapaligiran. Amin ay inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang gabayan, ingatan mo sila. Maghari ka sa kanila, O Diyos, upang malayo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso sa buhay, Panginoon. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay.
Kaya, O Diyos, Ikaw ang siyang aming pag-asa upang sila, Panginoon, ay mailayo sa anumang mga kapahamakan o mga pagsubok, Panginoon, mga tukso dito sa mundong aming ginagalawan. Aming nilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na ngayon ay nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan at mga kaibigan namin nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo po sila, O Lord. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan. Bigyan mo sila ng pag-iingat sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bakit dapat maglingkod sa Diyos? Ayan ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Bakit dapat naisin na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo? Ang katotohanan sa kasulatan na dapat tayong maglingkod sa Diyos ay hindi na dapat pang pagtalunan. Ayon sa Lucas, Kabanata 4, talatang 8, no? Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos na mas mabigat na tanong. Ang bawat Kristiyanong nagnanais maglingkod sa Diyos ay maaaring may iba't ibang dahilan sa paglilingkod dahil itinutulak ang tao ng iba't ibang motibo. Gayunman, mga kaibigan, malinaw na sinasabi sa Biblia na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa Diyos. Dapat nating nasain na maglingkod sa Diyos dahil kilala natin siya. Ang likas na resulta ng pagkakilala sa Diyos ay pagnanais na maglingkod sa Kanya. Laging ibig ng Diyos para sa atin maging katulad niya ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ayon sa Roma, Kabanata 8, talatang 29. Kung susuriin natin, mga kaibigan, ang buhay ng ating Panginoong Hesus, walang duda na siya'y naging isang alipin. Ang buong buhay ni Hesus ay nakasintro sa paglilingkod sa Diyos, sa Kanyang pagtuturo, pagpapagaling at pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Ayon sa Mateo, Kabanata 4, talatang 23. Pumunta siya sa lupa, mga kaibigan, hindi upang paglingkuran, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Makikita natin dito sa Mateo, Kabanata 20, talatang 21. Pagkatapos, noong gabing bago siya hulihin, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad at iniwan sa kanila ang huling katuruan na maglingkod sa isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. Kaya nga, mga kaibigan, kung ang buong buhay ni Jesus ay inilaan niya sa paglilingkod sa Diyos at nais ng Diyos na maging kawangis natin siya, napakalinaw na ang ating buhay ay dapat din nating ipaglingkod
sa Kanya. Ang tunay na paglilingkod ay hindi maihiwalay sa pag-ibig, di ba? Kapag tayo'y umibig, atin pong itong paglingkuran. Buong puso tayong naglilingkod dahil umibig tayo di ba? Hindi ka makapaglilingkod sa isang tao kung wala kang pag-ibig. Tulad ng isang pamilya. Di ba, mga kaibigan? Kapag mahal mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, paglilingkuran mo sila. Maghahanap buhay ka para sila ay mabigyan ng magandang buhay. Di ba? So, maaari tayong kumilos at maglingkod sa Diyos, mga kaibigan. Ngunit kung ang ating puso ay wala sa ating paglilingkod, walang patutunguhan ang ating mga ginagawa. Malinaw na sinasabi sa 1 Corinto 13, na maliban na ang ating paglilingkod ay nag-ugat sa pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. Hindi nais ng Diyos ang maglingkod sa Kanya dahil obligasyon o pangangailangan lamang, ngunit hindi bunsod ng pag-ibig. Sa halip, ang paglilingkod sa Diyos ay dapat na natural at puno ng pag-ibig bilang tugon sa Kanya na unang umibig sa atin. Si Apostol Pablo, mga kaibigan, ay isang magandang halimbawa dito kung paanong ang relasyon ng isang tao sa Diyos sa pamagitan ni Kristo ay magresulta sa isang buhay ng paglilingkod. Bago siya maging isang Kristiyano, mga kaibigan, pinag-uusig at pinatay ni Pablo ang mga mananampalataya habang inaakala na naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng kanyang enkwentro sa Panginoong Hesus sa daan papuntang Damasco, agad niyang inilaan ang kanyang buhay sa tunay na paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng pagbabahagi ng Ibanghilyo ni Jesucristo. Ayon sa mga gawa, Kabanata 9, talatang 20. Inilarawan ni Apostol Pablo ang transformation ito sa 1 Timoteo 1, Kabanata 12 hanggang 14. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat at na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, mga kaibigan, ito ang hamon sa atin ngayon. Bagaman ang una, tayo'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan tayo sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ang totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus lamang. Dapat ang pasabi at nararapat tanggapin natin ang lahat na si Kristo ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Upang iligtas tayong mga makasalanan. Na tayo ang pangulo sa mga ito. So matapos na maranasan ni Pablo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na masaganang ipinagkaloob niya sa Kanya,
ang kanyang tugon ay paglilingkod, mga kaibigan. Di ba? Paglilingkod. Kung tayo'y binigyan ng sagana ng ating Panginoong Jesucristo, wala kang problema. Kaibigan, maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka. Dahil mahal ka ng Diyos, kaibigan. Nag-aalok ang Biblia ng ilang motibasyon para sa paglilingkod. Dapat nating naising maglingkod sa Diyos dahil tatanggap tayo ng isang kaharian na hindi natitinag. Ayon sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 28. Dahil ang ating paglilingkod ay tumutustos sa pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Pangalawang Korinto 9:12. Dahil ang ating paglilingkod ang nagpapatunay sa ating pananampalataya at naging daan sa pagpupuri sa Diyos ng iba. At dahil nakikita ng Diyos ang ating ginagawa at gagantimpalaan niya ang ating paglilingkod sa pag-ibig. Hebreo 6:10. Ang bawat isa sa mga ito ay magandang dahilan para maglingkod sa Diyos. Maibibigay lamang natin ang ating unang tinanggap. Ang dahilan kung bakit kaya nating umibig at maglingkod sa Diyos ay dahil una niya tayong inibig at pinaglingkuran sa pamagitan ni Jesucristo. Habang lumalalim tayo sa ating mga karanasan sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, mas higit tayong magkakaroon ng pagnanais na ibigin at paglingkuran ang Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, kung gusto mong maglingkod sa Diyos, ang susi ay pagkilala sa Kanya. Hilingin mo sa banal na Espiritu na ipakilala niya sa iyo ang Diyos ng higit pa sa iyong pagkakilala sa Kanya ngayon. Juan 16:13. Kung tunay nating nakikilala ang Diyos ng pag-ibig, ang natural nating tugon ay ang pagnanais na ibigin at paglingkuran siya dahil sa Kanyang mga ginagawa para sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, Ikaw ang unang umibig sa amin. Inibig mo kami kahit hindi kami karapat-dapat na ibigin. Pero Lord, dahil sa iyong pag-ibig, kami po ay iyong tinubos sa aming mga nagawang pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos. Naway ito'y aming matumbasan sa pamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban, sa aming paglilingkod sa inyo bilang iyong mga anak. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito, sa iyong mga salita. Patuloy mo po silang ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sayon kami, O Diyos, umaasa na ikaw ang siyang tutugon sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.